Naku po mga kakabsat, sino ito? Ha? Abogado, nakiusap na wag patuhin ng laptop. Sino yan, Attorney Claire? Pakinggan na, sino yung binato ng laptop? Nakikiusap, wag niyo akong patuhin ng laptop. Agoy! Diyos ko po, Rudy. Bilisan natin to, ha? Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Unless nag-iba talaga ang kultura ng Pilipino dahil ang gusto nila na public servant ay yung nagbabakasyon lang. Yun lang. Dapat ang Pangulong Marcos, huwag nilang hanapan ng trabaho kung gano'n ang kultura. Huwag kayong maghanap ng trabaho dahil ang gusto niyo pala yung lagi nagbabakasyon lang. True. At saka yung kung ano-ano lang sinasabi, hindi nag-iisip. Meron tayong mga public officials na ganyan. Dapat hindi ako sasabihin na you should be professional. Kasi gusto niyo yung mga ganyan nagmumura. Yung anti-dynasty law, how is it going? May balita kayo? Ay yes, yun po yung gusto talaga ng Pangulo. Nasa number 1 po yan na listahan. Sa 24 bills po na priority bills ng Pangulo. Yan, gusto po talaga. Kailangan. Kinukulit na po ng Pangulo yan. Yeah, kasi we have to start somewhere. It probably might not be perfect. Yes, But we have to start somewhere. Kasi yung, together with the survey, at kung meron tayong dynasty, wala na talaga tayong demokrasya. Tama. Kasi yung mga in demographics niyan, yung ating mga kawawang kababayan na exploited ng mga mayayaman sa probinsya, sasabihin nila, sa amin na lang kayo pumunta at meron kayong ganansya sa amin, hindi na mag-iisip. Wala nang isipan. No more critical mass, no more critical thinking. O doon na lang tayo, mag-agus tayo doon. So yung dynasty, nare-reinforce. Kasi sila na lang parate. Basta dito kayo sa amin, ito. So, yung democratic critical thinking nawawala. Tapos, babayaran mo pa yung survey firm. Tapos na si Nicanor, di ba? Tapos na talaga si Nicanor, di ba? It's not really very good. Yung pinagsama mo yung dalawang yun. Tsaka siguro no, para matuwa yung ating mga drivers, no? Kasi po sa pagkakaalam ko, tama po ba Yusek Claire na isa rin sa priority yung pagbibigay ng subsidiya, yung fuel subsidies natin. Ayan. Sa August 15, Okay. 12 pesos na yung discount per liter. Very good. Kasi ang request nila 20 pesos. Pero syempre alam naman natin, hanggang saan ba muna kaya? Yes. Yung Kasi kaya po, muna. sa totoo lang, because of this, wala sa plano tong Middle East na to eh. Kaya lang, syempre po, yung tulong ng gobyerno. Yeah. Sana maisip po, sa akin lang, no? Shout out. Sana maisip po nila na talagang lahat po ng pwedeng itulong ng Pangulo, ng gobyerno. Ibinibigay po yan. Kasi sabi nga natin, sana kung walang krisis sa Middle East, hindi ito pagkakagastos na eh. From the inside, Yusek, from the inside is, alam naman namin mahirap ang trabaho ng presidente. Gaano kahirap talaga ang trabaho ng presidente? Talking about our 110 million people in the Philippines and 10 million people outside of the Philippines. Gaano ba talaga? From your point of view? Ako nga po, ay tagapagsalita. Tapos makikita mo yung Pangulo mo. Pag nasa meeting, alam niya lahat. Parang ikaw yung may hiya eh. Dapat alam ko, parang gano'n, di ba? Dapat alam ko rin to. Di ba? Saka, ang Pangulo po kasi, ang nakita ko sa kanya talaga, kung hindi nyo man siya nakikita sa labas, may meeting po siya dyan. Nagme-meeting po yan sa palasyo. So, katulad dun po sa PISA, ang pinag-usapan po nila yung upskilling ng AI. Gustong-gusto po ng Pangulo na yung mga, tayo, yung mga, lalo na yung mga kabataan, mag-indulge na po sa AI. Ayaw niya mahuli tayo. Yes. Ayaw po niya, dapat, kung i-upskill na, kasi kung mahuli tayo sa AI, paano magiging competitive yung ating mga kababayan? Kasi AI na yung usapan ngayon. Tapos yung iba, hindi pa pala marunong mag-computer. Tapos yung iba gusto ng Pangulo. Sabi ko, wag mo akong batuhin ng laptop ha, Yusek Claire. Wag mo akong batuhin. Mahal ang Yun laptop. pala yun. Zoom. Yun pala yun. Since the beginning, yung kahit na araw ni President Noynoy Aquino, tinanong ko rin sa kanya to. The president, the vast powers of the president seem to me also, I'm not talking legalistically, seem to me also an illusion. You know why? Kasi because there is limitation as to resources sa atin. Hindi naman tayo mayaman. Limitation as to manpower. Siyempre madami tayong civil servants pero kailangan pa rin natin ng let's say mga doktor, mga nurse. Limitation as to manpower, limitation as to resources, and sometimes limitation as to information, no? And then limitation as to previous commitments. Let's say for example, ang dami mong ginawang kontrata sa China noon. Papasok ang bagong administrator, limitation ko to. Paano ko makakalabas dito? Ang pangit. Tayo na umuutang, tapos yung ating deposit, bibigay pa natin sa bangko nila. Para tayong ginigisa. Di ba? Parang limitation as to resources, limitation as to manpower, limitation as to information, and limitation as to
previous commitments. Di ba? Kaya sinasabi ko, it's so hard. It's so hard. We say that the president is the most powerful, and yet you look at the Constitution and you look at the practicality of everything, madami siyang limitasyon. Ang presidente, paano natatawid ito ni President BBM. Actually, siguro po, nagkataon din na una-una masipag si Pangulo. Inaaral niya po talaga lahat. And at the same time, meron po siyang kasamang isang ES Ralph Recto. Yung Okay. Siguro ito hindi alam na iba. Kasi lagi siyang binabato about the tax and everything. Yeah. But ES Ralph Recto, nung nakasama ko na po siya, nung maging ES siya, magaling po siya talaga. Namang, wow, alam mo, parang hindi niya na kailangan ng calculator. Ay, Ibang level yun. Magaling siya. Ibang level yun. At kung paano siya mag-analyze, dapat ganito. Tingin ko, hindi lang kasi siya masyado na-appreciate ng tao kasi laging binabato sa kanya VAT. Pero alam niyo po yung uplift, pinag-aralan po talaga yan. Kung kailangan ba itanggal lahat, itong mga VAT. Nung kinumpute po kasi siya, ginusto man, pag kinumpute po siya, magne-negative po eh. Wala na tayong halos pagkukunan para ibigay pa sa proyekto, sa tulong. So ito siguro yung hindi na-realize ng ibang tao na, tanggalin dito, dapat tanggalin ito. Pero hindi nila alam paano yung nag-work, kung paano na hindi pwedeng yung gusto nyo lang na ibagsak agad, dapat wala yan. Inaaral po ito, kinukompute po talaga yan. Hindi yan basta dahil winish mo lang, di ba? Gusto mo magkaroon ng chopper, magbiyahe ka every night. Kinukompute po lahat yung gastos na yan. So, kaya po siguro isang napakalaking bagay din po ni ES Ralph Recto. And at the same time, yung grupo po, lahat, Secretary Kiko, baka magsila siya iba mga, marami, Secretary Kiko, Secretary Sharon, lalo no Uplift, si Secretary Rex, lahat po, Secretary Vince, tulong-tulong yan. Tulong-tulong po talaga yan kasi para may krisis man ng oil, okay, tumaas man, pero alam niyo po, hindi madidiskaril. Yung trabaho lahat, tuloy-tuloy lang. Kasi kung, okay, gusto niyo ng murang oil, gusto na tayong supply, wala tayong pag-usapan eh. Yes. Ano sa tingin niyo, Yusek, yung pinakagusto ni BBM na magiging legacy niya pagkatapos ng term niya? Ngayon, hindi po kasi namin pinag-uusapan yung legacy kasi parang kailangan magtrabaho siya. Parang hindi niya to gagawin para isipin niya, ito ang mabuti kong gawin. Parang sa kanya lahat dapat maganda. So siguro, baka tao na lang magsabi kung ano yung naging maganda. Pero sa akin po, mahirap man. At kumbaga, may buwelta sa kanya. Ang isa sa pinakamagandang nagawa niya, meron mang epekto to sa ekonomiya, yung managot ang dapat na managot. Kasi wala pong nagpabukas ng ganito klase ng pagpapagbestiga. Grabe ito. Talagang it's eye-opener. Yes, opo. Hindi. Na kung iisipin na, although ang dami na inip, kaya minsan sabi ko, ba't wala pa nga isang taon eh. Kasi ang pag-iimbestiga talaga, parang full blast mga September na yan eh. Bumuo pa ng mga committee niyan eh. Samantalang nung nakaraang administrasyon, 6 years. Wala nga napakulong eh. Wala. Hindi nga Allegedly, di ba, kurakot. Yun nga sana yung sasabihin. Naiinip kayo sa buwan na ito or sa ilang buwan. Pero nung nakaraang administrasyon, in fairness, wala nagawa. Wala. Tapos, sinabi niya, may ghost project siya noon, 2020. Ano nangyari doon? Ba't hindi mo pinaimbestigahan? multo, yung nangyari doon. Si First multo. Lady Liza Araneta Marcos na nakakausap niya rin. Ay, maliban pala kay ES, saka sa iba mga isa po sa sobra rin tulong, hindi sa politika, yung mga tipong pagpapaganda po nung Esplanade sa Intramuros. Okay, Mga museum. Ang dami niya pong pinaayos niyan. So ngayon, nakikita na po na napapakita na ang ganda ng kultura natin at meron po isa pang Laperal Mansion na pinaayos po niya yon. Doon po makikita yung mga bawat kwarto may pangalan ng mga pangulo. Yes. Ang hindi nga nakalimutan nga niya po yata yung kwarto na nakapangalan kay Pangulo Marcos Jr. Parang gano'n. Nakalimutan niya. Sa lahat po ng mga presidente po, meron po. Inayos po niya yun. So, doon po yung trabaho ni FL. Okay. Tapos, First Lady. saka po, yung sa ASEAN, Okay. nagbubuhat po talaga ng table nun. Dapat ganito. Dapat ganyan. Yes. So, Hands-on. yes, hands-on si FL. Yes. Si First Lady, hands-on siya. Saka yung mga tipong dapat yung, let's say, ASEAN. Ano yung dapat na pin, hindi na po yan pinoproblema ni Pangulo. Ayun. Kaya your First Lady na po yan. Na-curious tuloy ako, Yusek Claire, no? Ano yung, aside from being professional, ano po yung hindi alam ng publiko kay na naugali or amusing thing kay President BBM and First Lady na parang mapapaano yung tao na, ay, ganito pala sila kasi hindi nakikita sa media or something like that. Okay, meron isang gagawin speech si Pangulo. Meron siyang speech. Para may sinasuggest si FL, si First Lady. Yeah. Tapos sabi niya, pwede mong parang basahin na lang kasi okay naman eh.
sabi niya, ay gusto ko mag-report. Gusto ko mag-report. Gusto ko, pag kinuha ko yung papel, nandyan lang. Itong yata to sa sa flood control, kung hindi ako nagkakamali. Gusto ko, babasahin ko siya kasi kabisado ko naman yan. Pero dapat, ayoko ng podium. Yun! Ayaw niya. Sabi ni First Lady, okay. Gusto ko, ayoko sa podium, gusto ko nagre-report ako sa tao. Table lang siya. Tapos, ang papel, bigay mo sa akin, basta nandiyan yan, kasi inaaral naman po niya yan. So, yun. Tapos, si First Lady, napakasimple. Yan. I can attest to that. Tapos, hindi siya, ayaw niya yung maraming ayos. Yes. Bubo, make-up. Kasi Bubo. simple lang po talaga. Totoo yan. Lalabas yan kahit walang magtatrabaho yan, may bibisitahin yan. Kahit walang make-up yan. Napakasimple lang. Saka kakain po yan ng fishball. Oo nga. Wala talaga, Oo. nagpe-fishball. Hindi po siya metikulosa. Yeah. Hindi siya metikulosa. Alam ba si First Lady nung Sigurado ko pag kino-content to ng mga DTS, maniwala kayo sa sinasabi ni Yusik Claire. Maniwala kayo sa sinasabi ni Auntie Claire. Ganyan sila. tuwing halimbawa may alumni homecoming sa Ateneo, papasok yan siya lang. Walang mga madaming. Wala. Walang more than 300 Tapos, security ni Yusek, personnel. yung suot niya, Simple lang. parang simple lang. Parang simple lang. Parang Tapos, masasyak ka sa kasimple. Upo siya. Tapos kakain na makikipag-usap lang siya. Tapos nalapitan siya. Ganun lang. Mhm. Ganun lang. Wala siya yung... Tapos aalis siya walang fanfare. Aalis na siya. Wala siyang fanfare. Parang she was one of the graduates. And that's good. That's a good thing na malaman din ng publiko. I know her personally actually. Yusek. Yeah. I know her. Joker siya eh. Yeah. Ayun, yun gusto kong malaman kung Joker joker siya. po ba? Si Yusek. Nagturo yan sa FPU. Talaga po. Nung araw. Di ba co-faculty nyo rin siya sa, if I'm not mistaken, Hindi, yeah. faculty yan. Pero nagturo noon yan sa FEU at saka ano ba tinuturo niyan? Simpro. Mabigat. Mabigat. Remedial. Marunong. Marunong yan. Oo. Mahirap yun. Kapal noon, di ba? Oo. Kaya joker pala siya. Yes, Sa kanilang dalawa, siya yung mas joker. Oo. Siya. Oo. So, Yeah. madaling pakisamahan si First Lady. Oo. Pero talagang lang siya. Siguro ang obsession niya, dapat lahat ng trabaho maayos. Oo. So, Okay. Yung magameticulosa, no? Oy, nako, baka ating madami pang gagawin si Yusek, no? Nakaka 1 hour and 30 minutes tayo at ang ating mga Yes, Nga po. baha ang comment section Baha ba tayo ngayon? natin. Baha ba tayo? Binabagyo ang Yung comment mga section fans natin. ni Yusek Claire and ni Dean Mel, mabatik Yes. naman natin. Alright, salamat. Okay na, masyadong mahaba to. 30 minutes, nasa kalahati pa lang tayo mga kakabsat. Salamat, Atty. Claire. No? Nako po, sa tingin niyo, sino yung babatuhin ng laptop? Ay, nako po, alam niyo na kung sino yan. Hindi na natin kailangan banggitin. Diyos ko po, Lord. Okay, countdown tayo. Next topic tayo, Mabsat.